guys, welcome back sa aking channel. It's been a while. So for today's video, ilalatag ko na sa inyo kung ano yung mga gamit na dinadala ko pag nag-e-event ako, no? Specifically sa wedding. So sa wedding na lang kasi syempre wedding is yung pinaka-challenging na videohan compared sa mga birthday and kung ano-ano pang events, no? So far, mga nagawa ko ng events dito is wedding, birthdays, nakapag-funeral na rin ako dito. So far, yun na yung mga na-experience kong gawin na mga gigs or projects dito. So for today's video, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung mga gamit na usually dinadala ko sa wedding pag nag-video ko. So gaya nga ng sabi ko sa last video ko, nag-start ako sa isang camera which is yung Lumix S5 2X. Ito yun, Lumix S5 2X. Quick summary lang bakit ito yung napili ko. Though nasabi ko na ito sa nakaraan. Ayun nga, pag chinek nyo yung features na to, kinumpare mo sa ibang camera, sa presyo niya, mas marami siyang features na may offer sa ka-level niya na price tag ng mga camera. So, nag-start ako talaga dito sa unang-unang isang camera lang talaga. Nabook ako ng wedding ng isa pa lang yung camera ko. Kulang talaga siya kasi wedding eh. Kailangan talaga meron kang ibang angulo na maipapakita. So, ayun, sinugal ko lang yun. Bayad na nakuha ko doon. Pinambili ko ng second camera ko which is yung S5 din siya na Lumix pero yung pinakaunang version ng S5. Ito kasi S5 2X, pangatlong version na to ng S-series ng Lumix. Ano nga bang pros and cons nito? Ang pinaka-pro sa akin dito is unlimited 4K recording siya. So, hindi siya napuputol. Usually kasi sa ibang camera, hindi tuloy-tuloy yung recording niya. So, may gap na, for example, yung sa isang camera ko, sa S5, napuputol siya every 30 minutes. Sa 4K recording yun. Kasi yung mga video na ginagawa ko is lahat 4K na siya. Kailangan ko talaga ng camera na kaya magtagal ng nakababad lang na 4K resolution na yun offer niya. Actually, yung unang mga gawa kong videos, kinakabahan pa ako mag 4K kasi masyadong malaki yung file. Pero kasi 2025 na, so syempre dapat yung resolution ng mga dinideliver natin is syempre 4K na din, parang future proof na din eh. Kasi yun nga, naglalabasan na yung 6K, 8K. So itong 4K, good for how many years pa? Mga 5 years up. Kasi kung iisipin nyo, di ba, yung mga TV natin dati maliliit. So, pag pinanood natin sa big screen na TV ngayon, like for example, 50 inches na TV, medyo malabo na siya. Hindi lang natin napansin. Kumbaga, nung pagkabata natin, yung mga TV natin na yung malalaki pa yung likod, yung wala pang flat screen. Okay lang sa atin yung yung image. Hindi naman natin napapansin na hindi siya ganun kalinaw, na medyo malabo siya. Pero ngayon kasi pag pinanood natin yung mga lumang mga film sa malalaking TV, yun, nakikita nyo na medyo nagiging pixelated na siya. Tapos dito sa S5 2X is pwede rin ako maglagay ng SSD. Mas better siya, mas mabilis, and then syempre unlimited yung recording and mas mura kung SSD yung gagamitin ko. Pero sa ngayon, SD card pa rin yung ginagamit ko. Puro SanDisk na V60 na 128 gig. So, puro ganun yung aking memory card. Kasi yun yung nare-require ng camera na at least V60 pag 4K recording. So, ito yung aking mga memory card. So, may extra pa akong 4. Actually, kasi yung S5 ko na camera na isa, so, isi-ship ko na baka mamaya. Ibebenta ko na. So, may problema din ako dun sa isang camera na yung minsan nawawala siya sa focus, minsan bumibitaw. Kasi hindi ganun kaganda ang autofocus ng Lumix. Pero ngayon, nag-i-improve na siya. Pero ang problema ko kasi dun sa DC S5, hindi na sila gumawa ng panibagong update, no? Hindi na sila nag-firmware update. Pero dito sa S5 2X and S5 II, continuous pa rin yung update nila. Yung autofocus nito ngayon is medyo goods na. Pero syempre, iba pa rin yung autofocus ng Sony. Autofocus talaga. Lately lang siya nag-improve. Kasi ang Lumix, nakikita ko sa mga YouTube nun, more on talaga manual focus ginagamit nila. Yun lang yung problema ko nun. Siguro, ang isa pang nun, hindi ko pa rin masyado gamay yung camera ko nun. Kasi hindi ko pa siya totally nagagamit ng palagi. So parang learning curve lang din. Kada event ko, natututo ako. Parang nakakapa ako at nakakapa yung camera. Habang tumatagal, nakikita ko yung mga features niya na ganito pala dapat yung ginawa ko, ganito pala dapat yung ginawa ko. Hindi mo rin talaga ma-perfect sa pinakaunang event mo. Kaya yun yung pinaka talaga. Huwag kayong ma-disappoint, no? Kasi pagdaanan ko na din yun. So, learning curve lang talaga. Matututo rin kayo. Kailangan nyo lang talaga gamayin yung camera na napili nyo. Ito talaga yung pinaka-main camera ko. Kumbaga, camera A. Camera A, pinaka-main camera. So, nilagyan ko na nga rin ng label yan dito. And then, yung next camera is S5 II.
So ito hindi X. Ito naman, hindi pa pwede yung SSD recording. Dito kasi sa S5 IIX, pa pwede yung SSD recording. So, pa pwede ako dyan mag-record ng Apple ProRes, tapos 6K na ano. Pero kailangan SSD yung memory ko. So, ayun nga, nakalimutan ko. Dual card slot din siya. Pero, SD card siya. Kasi ang ino-offer ko rin na services is pwedeng kung gusto nilang may option na full ceremony. So, nakababad yung mga camera. So, kailangan mo talaga ng camera na kaya na hindi nag-overheat. Ito, walang problema. Hindi rin siya nag-overheat kasi malalaki yung fan niya. So, kaya dito talaga ako bumaksak. Pero actually, parang mga 6 months ago, parang gusto ko mag-switch sa Sony. Kasi ang problema, tumaas ulit lalo ngayon yung mga price ng Sony dahil nga sa tariff, no? So, parang nag-up siya ng almost mga 500 pataas, depende sa brand ng camera. Yung FX30 nga na dapat mag-switch ako doon sa FX30. Naabutan ko pa siya ng 1400. Tapos nung pumalo yung tariff, nasa ano na siya, mga 22 ata. So 2200 to 2300 na yung price niya. So nag-stay na lang talaga ako dito. And for the lens naman, ito yung mga gamit kong lenses. So, sa main camera ko, ginagamit ko itong 24-70 na Sigma f2.8. So, kailangan ko pa actually ng isang ganito para pang second angle ko. So, usually kasi ito yung nasa akin. Ako yung laging kumukuha ng pag-entrance ng mga groom, entourage ng bride. So, ako yung nasa harap. So, para may flexibility ako mag-zoom kahit pa paano. 24-70 yung gamit ko. And then, sa second cam is itong 70-200. So, pag naka-enter na yung groom, yung isang shooter ko is pinapapwesto ko opposite nung sa groom, no? So, kahit long range, pwede nyo i-zoom kasi 70-200 naman siya na Sigma. So, kahit malayuan, kahit medyo maraming tao, is okay lang. Kasi yung tripod ko naman is naaangat ng sobra. So, yun yung good thing doon. And then, sa isang camera ko, kaya sabi ko na kailangan ko pa ng isang 24-70 para pareha sila ng focal length tsaka ng aperture. Pero sa ngayon, ang ginagamit ko sa pangatlong camera is 50mm. So, ito 1.8 to na kasama to dito sa camera na S5 IIX na binili ko. Bundle na siya. So, ang ginagawa ko na lang, usually pag magbabaw sila, it's either ito yung nasa pinakalikod na gitna or itong 70-200. Pero dahil medyo malapit kung pag ganon, 50mm siguro pwede na crop in ko na lang siya since 4K naman ako. So, ang positioning kasi, yun nga, pag entrance ako yung nasa harap. Pag naka-entrance na si groom, pinapa-ano ko sa opposite yung second shooter ko para makuha lang reaction ni groom. And then, pag nandun na sila lahat sa namatay yung computer. So, usually triangle yung positioning ng aking mga camera. Isa sa left, isa sa right, tapos isa sa dulo, sa pinaka-entrance, naka-facing paharap. So, ang ginagawa ko na lang, since 50mm f1.8 to, hindi siya na-zoom. So, for example, ito 50 nakatutok sa bride, yung isa 24-70 ko nakatutok sa groom. So, ginagawa ko na lang parehas 50, tapos ginagawa ko na lang 2.8 yung aperture nito. So, kahit pa paano, medyo parehas lang. Tapos, sa post-production, sa editing, ikakrap ko na lang, no? Kung gusto ko pa medyo i-zoom in sa kanila ng konti kasi since limited nga siya. So, yun na lang yung ginagawa ko sa post-production. Kaya maganda rin yung 4K talaga yung kinukuha mo kasi may extra adjustment ka pa magagawa sa post-production. Pwede ka mag-zoom. And then, ano pa ba? Ito, macro lens. Usually, pang details ko, pangkuha ng mga ring and anything. Hindi siya ganun ka-sharp kasi medyo mahal yung macro ng mga L-mount. Naghahanap ako ng mga macro na medyo mataas din yung focal length nila. So, para siguro 70mm na macro para match lang din sa 24-70 pag naka-zoom in siya ng todo. Ito, bagong lens ko lang to. 85mm na Sirui Aurora f1.4. Nag-i-start na rin kasi ako mag-photography. So, ito pang portrait talaga siya. Pero kaya gusto ko bumili ng gimbal kasi medyo maganda yung 85mm 1.4 sa mga cinematic shots na mga pang-wedding and a little bit slow motion. Kasi approach ko, hindi ko na masyado ginagamit yung slow motion nga dahil chine-check ko yung mga videographer dito and yung mga comments. Usually, mga tao nasasawa na sa puro slow motion na video. Kaya, ang approach ko lagi is parang storytelling na documentary style.
And kung may sariling gusto yung client, yun yung sinusunod ko. So usually, nagsasend lang ako sa kanila ng questionnaires kung anong gusto nilang mga tugtog, kung anong gusto nilang mga pangyayari sa wedding nila, kung paano ko gagawin. Nagsisend out ako ng questionnaire sa kanila 1 week before the wedding. So, alam ko yung gagawin. Kasi parang yung last wedding ko, ayaw nila na may interview. So, totally kinat off ko yung interview. Ginawa ko the way na kung paano nila gusto. Next, sa lights ko naman, sa lights ko is meron lang akong dalawang Godox na ML30. Hindi siya ganun kalakas kung sobrang laki ng venue, hindi magsusuffice to, pero depende na lang sa positioning mo. Hindi naman kailangan lahat iilawan mo yung buong venue. Ang importante lang naman yung dance floor, yung stage or whatever, ina-adjust ko na lang yung ilaw. Siyempre, kailangan dalawang light stand, meron din ako. And then next, yung mga accessories ko, ND filter, ano pa bang ibang accessories ko? Yeah, yun lang naman. And then ilaw na maliliit, pang mga details. So ND filter, ginagamit ko lang naman to pag nag-outdoor ako, pag kunwari outdoor yung ceremony. Masyado maliwanag and kaya gusto ko nang magamit pa rin, ma-maximize ko pa rin yung 2.8 na aperture, gumagamit ako ng ND filter. And pang mga ano rin, B-rolls, detail shot, beauty shots, ayun, ginagamit ko rin sa 50mm. So meron ako 67mm and 64mm na filter thread na mga ND filter. Mga essentials, batteries, memory card, so dapat marami rin kayong extras. Pero looking forward ako na mag-upgrade na sa B-mount na battery para medyo mahaba na yung ano, hindi ako palit ng palit kasi usually ginagawa ko may nagpapalit ako ng battery. And then sa audio naman, meron akong dalawang maliit na shotgun mic. So isang DT, isang Rode. So etong dalawang to, nasa camera B at camera C ko siya nilalagay. So para pagdating sa editing, madali ko siya masisynchronize lahat ng footage. So, multi-angle yung editing. So, mas madali mag-synchronize. And hindi pa ako gumagamit ng timecode kasi, ewan ko, para sa akin, parang nai-edit ko pa naman siya ng ginagamit ko lang yung synchronize na feature sa Premiere Pro. So, okay lang sa akin. And then, ito yung nasa main camera ko. Yung wireless mic na DJI mic 2 ata to, yung maliit na lang siya, yung minamagnet na lang. So ito, recent ko na lang din binili itong mic 2 kasi nung mga pinakaunang wedding ko, itong ginagamit ko yung Tascam, yung isi-synchronize mo talaga siya manually. Pero sa mga gigs, dinadala ko pa rin to, itong mga hindi siya wireless, in case lang, parang worst case scenario na yan, no? Ang third backup ko, if ever man na merong DJ booth or kaya speaker, is itong Zoom recorder H4n Pro. So usually ginagamit ko to sa reception. Pero sa ceremony, pag may speaker, pwede rin ako maka-hook up sa mga DJ kahit sa speaker lang, no? So syempre kailangan may dala rin kayo mga cable, XLR o kaya one port ba yung tawag doon na isa. So tatlo yung cable ko para dito, para if ever ko ano man available kay DJ, makaka-hook up ako. Ito, the best to talaga kung sa mga speeches, no? Kasi sobrang clear, crystal clear yung makukuha mo. Pero make sure mo lang sa DJ, syempre, na tawag dito, hindi lalagay ng background music pagdating nung sa speech. Kasi may ibang DJ minsan naglalagay ng background music. So better kung sa mic kayo makaka-connect. Sa mic, sa parang wireless mic ng mga DJ, pero usually ayaw nila magpa-connect doon kasi minsan kakaroon ng parang feedback, no? Pero so far naman, napaka-useful nito. Basta, usually kasi sa pinaka-main deck ng DJ nila pinapakabit. So, ayun, tanungin nyo na lang kung lalagyan nila ng background music or mag-request kayo na wag lagyan ng background music yung pag may nag-i-speech. And then, next, earphones. So, earphones na para ma-monitor ko din yung audio sa camera. And then dito, pag nakipasok na ako dun sa DJ, nakihook na ako sa deck ng DJ. So, syempre, ma-monitor ko muna kung meron talagang malabas na audio. May mic check lang ako ng konti. And then, ayun, all goods na. Ito, mag-i-stay na ng buong araw tong H4n dun sa sa deck ng DJ. Yun lang, no? Yun lang yung mga usually dinadala ko sa wedding ko, yung mga importante. Kasi para sa akin, ang pinaka-importante talaga is yung audio. Audio ang nagdadala sa lahat ng video talaga. So, ang in-aim ko ngayon,
ma-trade in ko yung S5 ko sa panibagong S5 II kasi medyo mahal na yung Sony, ayoko na mag-switch, and then yung ecosystem ko is puro L-mount na. So yun guys, yun lang para sa video na to, no? And maraming salamat sa panonood. Kung kayo man ay aspiring na videographer or kung ano man yung photographer, mahirap talaga yung starting. Yun yung pitang mahirap sa lahat, simula. Kasi syempre, gears, gamit, clients, hirap hanapin pa niyan sa simula. Pero I mean, tiwala lang ba? Parang unti-unti lang. Parang ako rin, unti-unti lang kung anong kailangan kong gears. Ganun lang muna yung binibili ko. Hanggat sa hindi nyo mapapansin, medyo marami na pala kayong gears. So ayun lang, tuloy nyo lang, no? Subukan nyo lang din, subukan nyo lang. Wala namang masama sumubok. Kahit ako sumubok lang din naman ako. Kung ano man ini-aim nyo sa buhay, no, sana makuha nyo yun. Sana makuha natin lahat yung kung mga gusto natin sa buhay. Maraming salamat and kita-kits sa susunod.